Here. Good po, Ryan. Okay, sige. Start tayo. Ang pag-uusapan natin ay medyo controversial na topic. It's about navigating gender ideology. Pero bago yun, meron muna akong tanong. Basahin natin to. Meron akong papasolve sa inyong mystery. Mystery of Francis' death. So, Francis was found dead at 5:45 a.m. Sunday, Father's Day, on the 7th floor of a newly opened condominium in Pasig. The previous night, a violent storm raged throughout the city. On the floor where Francis was found, a pool of water and some broken glass. The windows were open and curtains were loose. A half-empty cup of coffee lay at the nearby table. So, ang tanong, paano namatay si Francis? Ito yung mga clues. Kung makikita natin yung clues, ano yung mga clues? Mayroong violent storm. Meron ding pool of water on the floor. Meron ding broken glass. Open window, curtains loose, and a half-empty cup of coffee at the nearby table. Ito yung mga clues natin. So, ang big question, kung kayo ang investigator sa misteryong ito, ano ang tingin nyo kinamatay ni Francis? Ito ba ay isang aksidente? Ito ba ay storm caused it? Nahulog ba siya? Meron bang foul play na nangyari? Sa mga may alam, kahit lang po muna tayo. So magtatanong ako ngayon, palagay nyo, paano namatay si Francis? And I get the mic. So sino po? Sige, magtatawag na lang ako. Ang palagay nyo, paano namatay si Francis? Yan. This is Lenny. Hindi nakahinga. Hindi nakahinga. Sino ba may idea? Ano kaya namatay? Bakit namatay si Francis? Slide. Na-slide. Sino ba po? Brother John. Because of the storm. Because of the storm. Anyone else? Brother Dito. Tinamaan ng kidlat. Tinamaan ng kidlat. And Brother Christian. Sa kape. Sa kape. Ikaw yung nabulunan. Diba? Parang ang dami natin nakuha ang idea. Okay, so let's reveal. This is the big reveal. Okay. The revelation is Francis is a fish. Nagtatawanan po kayo. Bakit po? Diba? Everything makes sense. Lahat ng clues nag-make sense na ngayon. Yung water, syempre may water. Syempre, fish siya. May aquarium. Bakit may broken glass? Kasi yung aquarium nabasag. Bakit mayroong storm? Bakit bukas yung window? Kasi yun yung nag-open nung may malakas na storm na ano yung window. So nabasag yung... Bakit may pool of water sa baba? Kasi nahulog yung aquarium. Di ba it makes sense? Pero ang problema, ito yung pinaka-interesting. Iba-iba tayo na sinagot. The moment we understand the nature of Francis, ang nangyari po, the confusion disappears. Bakit? Because our interpretation matters. Sobra pong interpretation, yung interpretation natin nagmamatter sa story. Kahit po sa lahat ng bagay. Yes, we have the initial clues. Meron po tayong initial clues. We were given something that nakikita namin physically. Pero hindi ito yung big picture. Ganun din, based on the limited clues that we have, we make assumptions. Nagkakaroon na tayo ng iba't ibang pananaw kung paano namatay si Francis. Saan ito based? Sa ating sariling idea, sa ating sariling pananaw, sa ating knowledge, sa ating mga pinagdaanan, sa ating experience. Doon tayo nagbe-base ng ating assumptions. And madalas, pagkatapos ang assumptions, nagpo-form tayo ng conclusion. And madalas yung conclusion natin mali doon sa totoong reality. Ang dami nating sinabi, pero hindi yun yung tunay na dahilan.
Ang totoo po, madalas, in real, may issue po regarding this situation. Pagka meron tayong mga information ahead of us, we conclude easily. So the problem is not with the clues. Wala pong problema kasi tama naman po lahat ng mga details na nakalagay. Saan po ang problema? Kung paano natin tinitignan yung situation. Kung paano natin i-interpret yung mga bagay-bagay. And dito po sa topic natin, ito po yung iisipin natin na as we tackle about what is happening today about gender, madalas parang ganun din, parang story ni Francis. Madalas tayong nagkakaroon ng sarili nating feelings, assumptions, and limited understanding. And ito yung dahilan bakit nagiging komplikado yung mga bagay-bagay. Nagiging komplikado na, at the same time, we dismiss people's story. Because hindi naman natin alam yung totoong story behind. Pero nakapag-base na tayo ng assumption, nakapag-conclude na tayo, and sadly, yun nga, we became quick to judge. So, ito pong story ni Francis ang nagsasabi na, when we don't understand something fully, we can easily misinterpret anything. As in anything, kung hindi buo yung ating idea. Kagaya ng gender, about how we see the bathrooms, yung comprehensive sexuality education, same-sex marriage, and yung sa Olympics. So, as we tackle navigating gender ideology, we will see these 3 points. Yung we will navigate, ano ba yung gender, and ano ba yung ideology. Sige, quick prayer po tayo, Lord Heavenly Father. Lord, ngayon pong gabi, open our hearts, open our minds, sa mga maintindihan po namin. Lord, buksan niyo po ang puso namin sa pag-intindi, lalo na po about navigating gender. Lord, prepare our hearts as we tackle this issue and ma-apply po namin on how we could love the community and have greater fellowship for all. We ask all of this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Yes, amen. So, pag-uusapan natin, navigating gender ideology. So, start tayo sa ideology. So, ano ba yung ideology? Ideology is a system of ideas. Ito yung nagpo-form how we think and how we live. So, ito yung nag-influence ng identity, truth, and even reality. Pero before I start yung ideology, bakit ba tayo nagkakaroon ng ideology? Kasi merong dalawang truth. Merong dalawang pong truth, yung tinatawag natin objective truth and subjective truth. Both are truth. Pero magkaiba po sila. Ang objective truth is something that is fixed. Something na pwedeng ulit-ulitin. Something universal. Example, 1 plus 1 is equal to. What we use in mathematics, yung sa integral calculus, differential equations, yung sa compositions ng water, H2O, talagang dalawang hydrogen, isang oxygen, yung gravitational pull, 9.8 meters per second squared, yung exact electromagnetic force, isipin niyo po kung kulang yung electromagnetic force na nandito sa nagko-collapse na po yung universe natin, ganun ka-precise. Ibig sabihin, ito ay pwedeng ulitin. Ito ay absolute, kahit na hindi po kayo pumaayag dito sa truth na to, totoo po ito. Pero, there's a different one na truth din. It is called the subjective truth. Now, subjective truth is different because it is personal. It is shaped by faith, feelings, knowledge, and experience. So, itong truth na to ay truth pa rin, pero magkakaiba tayo. Like how we see our favorites. Favorite food. Kumbaga, pwedeng favorite ko, pwedeng hindi mo favorite. Pero totoo siya para sa akin. That is true for me. Pagka hindi pareho ng ibang tao, that is very subjective. Pero again, that is true. Ganon din pagdating sa ibang bagay. Example, religion. How we see faith. Ibang faith natin, ibang faith ng Christian, ibang faith ng Catholic, and other religions, even atheists. And ganon din sana natin isipin pagdating sa gender. Gender can be classified as subjective truth because it can be true to the other persons.
So yun po yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito po yung naging problema sa ingay ng mundo, marami pong voices about gender. Nakikita po natin how gender yung influence ng pagkakaroon dito. And ngayon po mas i-unravel pa natin. So, let me show to you ilang pictures on pang similar pero tingnan po natin. Ito po sa first is puro children. We have LGBT child, we have Nipo babies, we have child with vices. Mamaya ko na po. The next one, we have commercials, ads. We have close-up commercial. Kung nakita niyo po itong commercial na to, two guys na close-up. Meron din po tayong mga broken family series. Mga about hiniwalay ng asawa. Minsan ito yung tinatangkilik natin. And syempre, yung ating favorite, ang Provinciano, Batang Quiapo, it's about violence. Drugs, patayan, and politics. Meron din tayong about relationships. Different ang same-sex couples, unmarried couples, and Muslim marriages. Next one is the churches. We have LGBTQ church, we have the atheists, and we have different churches. Dito po sa mga examples ko, wala po ako sinasabing ito yung tama, ito yung mali. Pero, kung papansinin niyo po sa lahat ng examples ko, LGBTQ community gets the most of the bashing. Hindi niyo po napansin? Minsan tinatangkilik pa natin yung iba. Or even tinatawanan or parang sinasang-ayunan pa natin yung iba. Pero pagdating sa LGBT, ito yung sobrang laki ng bashing. Again, I'm not saying na ito yung tama. Ang sinasabi ko lang po, yung bashing na nakakuha. Yung shame, yung nararamdaman po ng LGBT, sa tuwing pagka may issues, bakit laging yun yung pinakamabigat na kasalanan sa lahat? Okay, so, parang, kaya ko po yung example, yung story ni Francis. It is not about, hindi po problema yung clues. Minsan, ang nagiging problema is how we interpret them. Siguro po, because of the knowledge that we have. Kaya po, yun yung pag-uusapan natin ngayon. We will unpack those things na para mas maintindihan natin what is it about gender? What is about gender na bakit ba nangyayari ito and saan ba galing ito? Para mas ma-understand natin yung people na mga kasama natin. Kasi meron din gano'n. We become easy to judge. Sabi sa Mark 7:24, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Actually, nagagamit din po itong verse para sabihin, ay, merong sinabi si Lord na meron din akong karapatan mag-judge, magsabi ng katotohanan. Pero this verse is not about saying, kasi parang magkaiba po yung judgment, being judgmental, and have a good judgment. Pag sinabi po natin good judgment or righteous judgment, ito po yung bagay na ina-apply po natin sa sarili natin. Again, pagka yung judgment na maganda, ito po yung ina-apply natin sa sarili natin. Kasi we make decisions for ourselves. Pero, pag yung bagay na sinasabi natin ay ipagagawa natin sa iba, or gusto natin silang baguhin, or ito yung kailangan gawin ng ibang tao, that's being judgmental. Dapat unahin natin yung sarili natin more than dun sa ibang tao. Sabi ito po yung main verse natin for today, do not copy the behavior and customs of the world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Or in other translation, how we could renew our minds. Tingnan niyo po yung statement. It is not referring to other person. Tayo po ang kausap ni Paul. It was talking to you. Ibig sabihin, tayo yung kailangan mag-renew yung mind. Ito po yung kailangan natin baguhin. Then, anong sabi ni Paul? Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Sa mga susunod pong verses na kalakip po ng Romans chapter 12, mas maintindihan natin kung ano ba yung kinakapi nating behavior at bakit sinasabi ni Paul na we should think differently or we should change the way we think. Okay, so natapos po tayo on the ideology. There's different, nalaman po natin na mayroong klaseng truth,
yung objective truth and subjective truth para hindi po tayo mahirapan pagka we engage to people. Kasi, ang next natin pag-usapan is about gender. And gender is something today na is often more associated, not just referring to biological sex. What do I mean? So, magkaiba pala ngayon ang biological sex sa gender. Kaya ako dinistinguish kanina, merong objective truth and merong subjective truth. Kasi po ang totoo, gender is a word, ginagamit mo ngayon sa 1600s na. Pero nung time na sinulat siya ng mga writers natin, hindi naman talaga about gender yun. It's about biological sex. So there's a distinction. So, biological sex is something that is absolute truth. Pag sinabi natin absolute truth, kahit anong gawin natin, yun na yun. Anong mga components ng ating biological sex? Meron tayong chromosomes, XX, XY. Meron tayong hormones, estrogen na mas mataas sa babae, progesterone and estrogen. Pagdating sa lalaki, testosterone. Meron din tayong physical anatomy, which is very different yung reproductive system ng male and female. Sabi sa Genesis 1:27, God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Unfortunately, ginagamit natin yung verses to justify or to say na parang dinidegrade natin yung isang taong may gender. Kasi parang sinasabi natin, male and female lang. Pero let's look at this verse again. Na kung pwede pag-aralan natin, ano ba ang tunay na nilalaman nitong verse na to? It is to degrade someone na hindi niya ma-identify ang sarili niya, male and female, or God is telling us something else. Kasi sabi dito, God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Ibig sabihin, para saan bang message nito? Ibig sabihin, male and female are creations of God. And male and female here are not just talking about the biological sex. It's talking about here our nature, human beings. Bakit ganun ka-importante na human beings? Kasi sinasabi ni God na tayo, male and female, are created above other creations. Ibig sabihin, tayong human beings ay mas malaki kasi tayo nakakapag-isip. Unlike plants, unlike animals, unlike objects, unlike planets, nagkakaroon tayo ng sarili nating free will, ng decisions, ng sarili nating pag-iisip, to judge and to conquer lahat ng ginawang creations ni God. So kung gagamitin natin itong verse na to degrade someone na hindi nakaka-affect kung saan, parang binabaliwala natin, itong verse na to ay so powerful because ang pinakikita dito, yung creation sa atin as human being. Napakalaki ng responsibility para sa atin na binigay sa atin yung image ni God to gather, lahat ng mga nasa paligid natin. And sabi ko nga sa inyo, contextually, wala namang gender that time. When Moses wrote this, ang original Hebrew word for male is sakar, and for female, it is nekeba. And kahit sa New Testament po, may ibang word na ginamit, hindi po gender. May iba pong specific na word na applicable for male and female. Actually, kahit po yung men and women, iba rin. Or husband and wife, iba rin yung word na ginamit. So, parang natin sabihin na yun yung word to disqualify someone na iba yung gender niya is parang hindi yun yung sinasabi ng verse. Again, naniniwala po tayo na biological sex, therefore, is a sovereign God's design. Kasi po itong bagay na to, sabi nga, it's an absolute truth. Ito ay hindi natin pinili. Kahit na mga magulang natin, hindi pinili ang biological sex natin. So it is very, walang mistake dito and not accidental. It is something given to us with a purpose, meaning, and intention. So pagpapatuloy natin, balikan natin yung Romans 12 verse 1.
And so, dear brothers and sisters, I plead to you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly way to worship Him. So nakita po natin, He's referring to now, di ba yung verse 2 nakita natin na sabi, we renew our minds. And dito sa verse 2 sinasabi, our body should be the living sacrifice. So hindi lang ito about biological sex anymore. It is our whole body. Kasama po dito yung mind natin, which can think. Yung eyes natin, which could see. Ang ears po natin, which could hear. Lahat ng mga senses natin, dapat gamitin natin for the glory of God. We should offer that. Kung ano yung nakikita natin, ano yung pinapanood natin, sinasabi natin, ginagawa natin, we should be offered to God. Kaya nga po, magkaiba yung biological sex and gender. Nakita na po natin yung difference. So ngayon, explore naman natin. Kung merong absolute truth about biological sex, paano ko naman i-describe ngayon ang gender? Sa gender naman po, ang definition niya for today is includes identities that may not align with biological sex, which is influenced by social and cultural differences. So, cultural and social pala nakadepende ngayon yung gender. And ito po yung kung merong 3 components, chromosomes, hormones, and anatomy, dito naman po meron tinatawag na SOGI, which is social, sexual orientation, gender, identity, and gender expression. So isa-isa natin. Sexual orientation is who the person like. Ibig sabihin, yung nagugustuhan ng tao. Kaya parang nagkakaroon tayo ng dito na term na homosexual. Pagka homosexual, ibig sabihin parang same sex na nagkakagusto. Pag heterosexual, ibig sabihin sa opposite sex. Bisexual means sa both. Gender identity is different. Gender identity naman is different from sexual orientation. Gender identity is how you feel inside. Kasi minsan, meron pong iba na merong same-sex attraction, merong sexual orientation, pero yung tingin niya sa sarili niya, sabi po ako, meron po akong same-sex attraction, iba yung sexual orientation ko, pero ang tingin ko po sa sarili ko lalaki. Pero meron naman pong iba na ang tingin nila sa sarili nila ay attracted sila. Iba po yung attraction nila is towards same sex, then yung gender identity nila, minsan po ang pakiramdam nila, female sila. Hindi ko man po naintindihan yung pakiramdam ng pagiging female, kasi hindi ko naman po naramdaman. Pero, pwede ko ba sabihin, hindi mo kailangan maramdaman yan? Hindi po, kasi ako po mismo, hindi ko alam kung bakit ganito pakiramdam ko. How could I judge kung sinasabi nitong person niya, yun yung pakiramdam niya. And yung third one is gender expression. Gender expression is different from those two. Kung orientation is attraction, identity is kung anong feeling mo sa sarili mo, expression is how you represent yourself to others. Ibig sabihin, kasama dito, ang voice, ang hairstyle, ang clothing, ang kilos. Ito po yung mga nagmamatter doon sa gender expression. Kaya po, sinasabi natin napakarami ng gender identity. Kaya nga po LGBTQ++. Because these people want to be identified based on the 3 characteristics. Ibig sabihin, hindi pwedeng isang term lang. Parang they can be identified na homosexual lang. Kasi minsan iba yung pakiramdam nila. Ganito sila manamit, ganito yung kilos nila, ganito yung hairstyle nila, tapos yung attraction nila, ganito pa, yung identity nila, ganito pa. So, ang daming combinations kaya ang dami po natin. Pero to sum up, parang to see the big picture, ito po yung big picture. Gender identity is what the person think. Sexual orientation, it is in the heart or it's in the eyes, kung sa inyo nagugustuhan. Sexual characteristic is the biological sex, and gender expression is the overall. So, yun po yung pinaka-distinction between biological sex and gender. Hopefully, medyo naintindihan po natin. Pero kung hindi po, let's navigate more. So, bakit ba?
Bakit? Bakit po magkaiba? Bakit kailangan iba ang gender? So, the next one is navigating gender ideology. So, let's navigate. When we say navigate, we plan and direct the route to shift the course para po natin nag-explore. Ibig sabihin, kailangan natin intindihin. Sige, intindihin po natin, saan ba nanggagaling? Saan ba nag-i-start yung ating tinatawag na gender? Bakit ba nagkakaroon ng gender? Eh, absolute truth na to. Meron tayong absolute truth about male and female, about the biological sex, pero bakit pa rin nagkakaroon ng gender? Explore pa natin more. So, merong studies related to sexual orientation. And we could classify it to 3 categories: biological root, psychological root, and social root. So, umpisa natin yung biological root. Kasi merong mga studies about, example, yung una, yung brain natin. Sinasabi na yung hypothalamus ng isang male is mas malaki sa female. Kaya lang, sa mga studies, nakita nila kung sino yung mga may same-sex attraction, kapareho ng size nung female, yung male. So, meron pong factor yung brain hypothalamus ng brain. Meron din naman pong pinapag-aralan ngayon about twin studies. Ito po yung pagka nabubuo po ang bata, meron po silang tinatawag na membrane. So, itong membrane po na ito, depende kung gaano kabilis mag-separate. Dito na determine yung sexual orientation. Sinasabi nila, pag in the first 3 days, nag-break yung membrane, most likely, 30% of the chance, magkaiba ng sexual orientation yung dalawang bata. Paano nangyari? Pagka 5 days, before 5 days, nangyari 70%. 70% ng batang 5 days inabot, parang 3 days, 5 days na inabot, pagka nag-break, 75% nagkakaroon ng same-sex orientation. Ano nangyayari pagka hindi natanggal yung membrane na yun? Pagka hindi natanggal yung membrane na yun, pag past 5 days, nakikita natin sa graph, 100%. Kung ano yung gender ng isa, yun din yung makukuha ng isa. Isang study pa lang po yan. Then yung sinasabi ko po about hormones, nakikita natin minsan may mga nagpapa-inject ng hormones. Because merong instances na during birth, nangyayari po ito, na yung level ng testosterone, umi-equal dun sa estrogen. Kung ba nagmi-mix po, yung components ng functions ng ating hormones is nag-intersect. Kumbaga sa mathematics, meron tayong sinatawag na Venn diagram. Tapos ito yung intersection nila. So itong intersection ito yung mga nagkakaroon ng personalities na may same-sex attraction. So that's biological. Meron din po tayong tinatawag na psychological roots. The psychological roots, many are studying this. Kung mag-aaral po tayo ng psychology, lalo na po sa mga bata, tinatawag, yung una po, yung kay Personality Development Theory by Sigmund Freud, or tinatawag itong psychosexual stages of development, na merong stages ng bata kung saan natututo ang bata about the sexuality. Ganun din po, meron tayong tinatawag na attachment theory. Originally po kay John Bowlby, then in-improve ni Mary Wollstonecraft, Ainsworth. So, ito po yung, madalas pinag-uusapan din namin to, yung attachment theory, at anxious attachment or avoidant attachment. Then, let's go to social roots. Social roots, it's learning capabilities of the child. Meron sinasabing studies related to social roots. Yung una natin, yung social learning theory ni Albert Bandura. So, ito yung, paano ba nag-learn ng bata? Sa isang bata, mapapansin natin, ito yung stages. Attention, then retention, reproduction, motivation. Sama sa bata, newborn baby. Ang una pong ginagawa ng bata, pagka kailangan niya ng food, iiyak siya. Pagka umiyak siya, nakakuha siya ng attention. Pag nakakuha siya ng attention, pagka binigyan siya ng food, pag pinakain siya, that retains to his memory ng bata. Reproduction, pagka kailangan po ulit kumain,
iiyak ulit ako. Bibigyan ulit ako. Pagka naulit yon, this comes a motivation. Naintindihan na ng bata, pagka umiyak pala ako ng umiyak, bibigyan ako. Sa bata po, lahat po sa atin na nangyayari to. Nung bata tayo, wala tayong capability. So yung mga magulang, kailangan malaman po ito ng mga magulang na responsibility ng magulang ituro sa bata yung tamang way. Example, ang pagsisinungaling. Wala pong nagtuturo sa atin ni isa na tuturuan natin ang batang magsinungaling. Pero, pag nagsinungaling yung bata, it is the responsibility of the parents. Why? Because hindi natin tinuruan ang batang maging honest. So, hindi po magiging palusot ang hindi ko naman tinuruan ang bata na magsinungaling. Pero, yun nga, hindi mo naman tinuruan na maging honest ang bata. Pagka may ginawa siyang hindi maganda, bakit ganun ang reaction natin? Kasi pagka may hindi tayo maganda, minsan pinapalo tayo. So pag pinalo tayo, ang gagawin natin sa susunod, again, natatandaan natin yung ginagawa. Pagka pinalo tayo, hindi na ako magsasabi ng totoo. Kasi alam ko, pagka inulit ko yun, mapapalo ako. So hindi ko na gagawin. That becomes a learning pattern. Ganon din po sa sexuality. Ganon din po sa kilos. Pagiging malambot, pagkakaroon ng gusto sa damit, pagkain. Minsan hirap na tayo ang batang turuan ng healthy food kasi hindi natin sila tinuturuan ng proper eating, ng tamang pagkain. So napaka-importante ng social learning. Dito po nag-a-adapt. And ganon din po yung social construction of gender. Language natin, yung discourse natin, and syempre kung sino yung nagtuturo nito. Pero, okay, meron ganung instances na meron tayong roots. Pero, paano pa rin? Medyo so general. So, meron po kami identify na roots of sexual tendencies. And based sa mga nakakausap po namin din, nakakausap ko po mismo, pagka nagtatanong ko sa mga kaibigan ko sa LFM, pagka nag-break out, ito po yung common roots bakit nagkakaroon ng same-sex attraction. Almost 95 to 100% ng mga nakausap ko, dito po lahat ng galing. So, umpisa natin isa-isa. Yung una, yung maternal and paternal attachment. Ganun ka-importante yung roles ng parents on the sexuality ng bata. Kasi sila po yung unang touch Sila po yung unang touch pagka panganak habang nag-grow up. Discover pa natin more. Familial relationship. Hindi lang yung parents kung sino yung mga kasama sa bahay. Ibig sabihin, kasama dito, minsan nakakapekto kung puro babae ba sa family. Puro lalaki ba sa family. Kumbaga, parang puro babae tapos nagkaroon ng lalaking anak. Pero ang treatment, parang ganun pa rin. Ganun din yung communication natin sa mga anak natin. Kung paano yung relationship natin sa isa't isa, nakaka-apekto yung familiar relationship. Then, smothering mother syndrome or emotionally absent father. So, hindi po ito tungkol lang sa parents. Kasi alam po natin na ang bata, minsan lumalaki rin sa ibang tao. Example, kasi minsan nagtatrabaho naman talaga magulang, and minsan may mga yaya. Minsan may caregiver, may katulong sa bahay, or may kasambahay, may nasa grandparents. So, sila po yung nag-act as parents ng bata. So, paano yung smothering mother? Ibig sabihin, mas stronger yung personality nung parang kinikilala niyang guardian or mother. Or emotionally absent father. Minsan pwedeng totally absent father or emotionally absent na hindi nararamdaman yung tatay sa pamilya. Because pagdating ng tatay sa bahay, pagod na. Hindi na nakapaglaro sa anak. That affects yung bata. Madalas po ganun din. We have been counseling parents na may same-sex attraction na anak. Pagpapansinin po namin how we discuss with the parents, nakikita po namin agad na yung mother is mas stronger talaga. Parang siya yung nagde-decide sa family. And hindi po dapat ganun sa family. Dapat si father ang mas maging head ng family. Kasi kung hindi magkakaroon ng balance, magkakaroon po ng problema yung pagkilala ng bata doon sa environment na kinakalakihan niya. Next, ito rin po yung isa sa cause.
possible sexual molestation, premature exposure to adult sexuality. This is unfortunate kasi ito po yung hindi nasasabi. Actually, nakwento na lang po ng mga friends namin, sa mga kinakounsel po namin, later on na siya na-reveal pagka medyo healed na yung tao. Kasi ang hirap nitong explain. Sino ang nakakapag-molest sa kanila? Relatives, family members, ibang tao. Ang masakit po, meron akong mga nakakausap within the church, pastor. Please. And ang worst, their own father. Meron po akong nakilala, their own father abused them. Nakakalungkot po isipin na pagka ang bata na-expose dito sa molestation and adult sexuality, dito na po nag-uumpisa yung confusion. And syempre, affected po nung views on the surrounding culture. So, within this, ito po yung pinaka-importante na yung maternal and paternal attachment na i-dig deeper pa natin. So, okay, meron mga to, pero paano ba siya pumapasok yung gender sa development ng child? So, next, ang pag-uusapan natin, at what stage? So, key phases of gender identity. Kasi pumapasok yung gender identity ng bata at each stage ng ating development. Okay, biological roots. Sinabi natin biological roots. It starts with the mother. Kasi at the womb, pagkano. So, merong sinasabi na our relationship with our mother, meron tong nagagawa sa sexuality natin or sa pagkatao natin. So, I'm not talking about here sa gender lang Lahat to. Lahat ito, all of us, pag gano'n dito sa stage na to, yung effect ng mother sa atin is napaka-importante. Ano ba ang gagawa ng isang mother in relationship sa kanyang bata, sa child? Is the relationship with friendship, emotional intelligence, family ties, mental health. Kung kayo po, tignan nyo kung gaano ka-strong yung mga personalities nyo within this area, ibig sabihin, strong yung personality. Strong yung nakuha natin sa ating mga mother. Ako po kasi unfortunately, hindi ko po nakuha lahat ng to. Family ties, relationship and friendship, gusto ko lang po mag-isa ako. Emotional intelligence, mabilis po ako maging emotional. Family ties, ganun din. Hindi po ako close sa aking mga relatives and lalo na yung mental health. Ang dami pong confusion sa utak ko. And again, dahil po dito nabubuo yung at this stage, napaka-importante talaga ng mother's role, lalo na doon sa 0 to 2 years old. So, paano naman yung 3 to 5 years old? 3 to 5 years old, kasi dito nag-start ang batang magkaroon ng activities. Dito nagkakaroon ng muwang ang bata. Umpisa siyang nakikipaglaro, nagsasalita, at gumagawa ng bahay niya. And-identify niya na yung mga body parts niya. So, merong role ang father na specific na hindi ito nagagampanan ng mother. Ang una, validation. Relationship and marriage, work and parenting. Validation is very important kasi hindi ito namibigay ng mother. Ang nabibigay ng mother, unconditional care. Pero ang validation, yung alam ng bata ang tama o mali dapat. Dapat tatay ang nagtuturo. Dapat alam ng bata, pagka nagkamali siya, mali siya. Dapat may takot siya. Kasi pagka nasanay siya sa mother at hindi si father ang nagsanay, magiging pasaway yung bata. Hindi makontrol ng mga magulang ng mga bata ngayon kasi dapat si tatay ang nagkakaroon ng validation. Ibig sabihin, kung tama ang ginawa ng anak, dapat may reward. Kung mali ang ginawa ng bata, dapat may parusa or may disiplina. Pero si father dapat yun kasi dapat si father ang namumuro ng validation. Ganun din yung relationship and marriage. Kung ano ang marriage ng magulang is na kay father. Nakikita ng bata kung paano niya inaalagaan or nilalove yung mama niya. Ganun din sa work ethics. Kung gaano kasipag si tatay, ganun din yung pagkasipag ng bata. So kung ang tatay medyo laging nag-iinom, laging anong palagay niyo makukuha ng bata? Napaka-importante ng father's role doon sa critical stage na to. Lalo na doon sa sexuality. Sabi ko nga po, example, hindi tinuturo sa bata ang pagsisinungaling, pero tinuturo sa bata ang pagiging honest. Ganon din po sa ating gender expression. Kasi dito po ito lumalabas. Gender expression lumalabas po siya at 3 to 5 years old. Dito po ang bata unang nagdadamit,
nagsasalita, nagkikilos. So ang father's role is to make sure na yung bata, tinuturuan niya kung ano yung gender or sexuality na gusto niya sa anak niya. Ibig sabihin, yung mga laruan, dapat ang tinuturo sa bata, agility sports. Yung gumagalaw, basketball, mga bola. Pagka hindi si tatay ang nagtuturo sa bata, kanino ang makukuha? Kung hindi naging matigas ang isang bata, kanino niya makukuha yun? Sa tatay nakukuha ang gender. Again, dito sa stage na to, wala pa po itong attraction. Kaya dinefine ko kanina, magkaiba yung attraction, magkaiba yung expression. So dito sa stage na to, expression pa lang tayo. Expression pa lang to, ibig sabihin, malambot ang bata, nagsasalita, malambot magsalita, malambot ang kilos. And later on, dito ang problema. Kasi at this stage, 5 to 11 years old, ito na yung unang pumapasok ang bata sa school. So, ito yung stage na makakawala na ang bata sa influence ng kanyang parents. Kasi ang most influential sa kanya ngayon at yung kanyang mga peers. So, sino yung mga nakakasama ng bata? Kung hindi fix yung nabigay na love and care, yung sexuality ng bata, ang nangyayari, pagka dating sa stage na to, nagkakaroon ng gender confusion. Nagkakaroon ng gender confusion. Bakit? Kasi, example, malambot ako. So, hindi ngayon ako sasama sa mga lalaki. Kasi ibubuli ako ng mga lalaki. Ang lambot mo naman. It's a rejection for yung sa mga malalambot. So, kanino ako sasama? Sa mga girls. And dito po nagkakaroon ng problema. Kasi pagka ang isang lalaki kasama niya yung mga babae, ano po yung tawag natin? Parang opposite attract. Ibig sabihin, kung puro tayo girls, ang lalaki na kasama sa girls, ano ang opposite niya? Same gender. Kasi ganun po yung original, di ba? Dapat ang lalaki kasama niya, kapwa lalaki sa paglalaro. Bakit na-attract ang lalaki sa babae? Because opposite attract. Kung ano yung wala sa lalaki, yun yung na-attract niya sa ibang tao. So, na-attract siya sa girls. Pero, pagka may same-sex tendency ka, at hindi ka nakaka-relate sa mga boys, so anong nangyayari? Ang attraction mo, mas napupunta doon sa opposite gender, which is same-sex mo. Kasi yun yung kasama mo, babae, syempre, lahat kayo, ang attraction mo, yung hindi nyo kasama. So, ganun po nangyayari. So, at this stage, dito nabubuo yung tinatawag na sexual orientation. Again, yung expression nakukuha natin at 3 to 5 years old, ang orientation nakukuha natin at 5 to 11 years old. Paano pag hindi pa rin na-address? Paano pag ang mga magulang hindi pa rin niya napansin or hindi pa rin alam ng parents kung paano i-address itong problema to? At this stage, meron na tayong socialized sexual self. Or sa bata, it's a teenager. Pag ang bata nakaabot ng teenager, mas pasaway na po ito. Hindi po gender lang magiging pasaway na po ito. Minsan mas mahirap na i-control. Because ang functions niya, nakakakuha na siya ng validation ngayon sa ibang tao. Sa mga nakakasama niya. Mas nagmamature na yung isip niya, nakakakuha na siya ng self-esteem niya. Nabubuo na po yung pagkatao. And dito po lumalabas yung tinatawag na gender identity. Nabibilong na yung tao. Actually, dito po nag-start yung confusion. Yung gender identity confusion. Nag-start na dito sa level na to. Ang mahirap po pag hindi pa rin na-address. To sum up, meron tayong timeline of self-identity development. Na yun nga, meron tayong epigenetic markers na ito yung nakukuha natin at birth. Kaya nga may biological traits na napapasa. Then, at 0 to 12 years old is self-worth ng bata. Ibig sabihin, ang bata po is receiving part lang. Wala pong capability ang bata na magkaroon ng own self-identity at this stage. So, lahat na tinuturo natin sa kanila, kaya nga po tinuturuan natin sila, magulang natin, mother, father, and kaya nga pinapapasok sa school. Kasi kailangan magkaroon ng learning curve. Kailangan matuto yung bata on something. So, ang self-worth, dito lumalabas yung gender expression.
Meron tayong tinatawag na self-esteem. Self-esteem, ito yung nabubuo na yung self-esteem ng bata. At 7 years old, nagkakaroon na siya ng self-esteem. Ibig sabihin, sarili niyang decision sa mga kaklase niya, kalaro niya, nagkakaroon na siya ng self-esteem. Pagka hindi niya nakuha sa parents, ano nangyari? Sa peers niya kukunin. And dito lalabas yung sexual orientation niya, yung attraction niya towards the opposite. And next, self-concept. Sabi ko nga po, yung identity natin starts to build to grow. Ang problema, pag hindi pa rin natin na-correct, pagka nagkaroon na ng legal age, possible hindi na natin ma-correct. And ito po ay true. Hindi ko po, based sa experiences namin, we have talking to pastors na nagpakasal na, we have been na celibate na Christians, hindi na po nabago ang attraction, hindi na po nabago ang hindi po nabago yung hindi po mababago talaga yung attraction. Minsan nababago pa yung expression, like yung salita, napapractice pa. Pero may iba talaga hindi na rin kayang palitan yung expression nila. May mga speakers po tayo, nakita natin na ganun pa rin sila mag-speak. And kahit may mga asawa po, ganun din. And sinasabi nila, meron silang attraction pa rin. Pero ang pagkakaiba, pagka nakakilala tayo kay Jesus, parang kapag nakapag-asawa tayo, hindi na tayo mangangalawa. Hindi ibig sabihin na wala yung attraction natin. Ibig sabihin, magiging faithful tayo doon sa mga partners natin, sa husband and wife natin. Ganon din po sa mga may same-sex attraction, hindi po nawawala yung same-sex attraction. Pero nababago po yung paningin about faithfulness, about honesty, about yung sa importance ng marriage. And again, at the core of this homosexuality, it is not sexual attraction, but nagiging sexualization ng emotional needs. So, homosexuality therefore is not a sexual issue, but an emotional deficit. And kagaya po nung na-discuss ko before, this is a topic last year, Jesus cares deeply about your pain. Parang ganito po, yung action ng isang may LGBT or same-sex attracted people or kahit na ibang, lahat sa atin, meron tayong ganito. Kung ano yung mga bad behaviors natin lumalabas dun sa levels of the heart natin na action level. Pero yung deeper cause kung bakit natin nararamdaman yun is dun sa much deeper level ng heart natin. Ibig sabihin, yung mind natin, yung mind level ng heart natin affects yung actions natin. Parang take principle. Our thinking affects our emotions, then our emotions affects our actions. So our mind level affects our actions, pero ano yung nakaka-apekto sa mind natin? Is the identity level. Minsan, hindi tayo makagawa ng tama, hindi tayo makapag-isip ng tama because yung identity natin nandun na. Kaya po, in-explain ko about gender identity. Kasi at age 18, meron na pong self-concept about gender ang isang bata. And kahit po, pilitin natin ang bata na ito yung gawin niya, kung ito po yung gender identity niya na kinalakihan, unless mababago yung experience niya, hindi po mapapalitan yung gender identity. Pero beyond gender identity, meron pa pong much deeper level, which is the desire level of the heart. And dito, concern si God sa ating lahat. Kasi lahat tayo, meron tayong pinagdaanan, meron tayong mga pain, and lahat ng mga ginagawa natin comes deep doon sa ating desire level. Kasi ito yung gusto natin makuha. Unless we allow God to feel that desire, hindi natin makukuha yung feeling na gusto natin. So, hindi lang po gender, about sa lahat ito. Unless we surrender everything, our desires, and let God feel that desire in our heart, hindi po tayo makakaalis sa situation. So, as we navigate this gender ideology, sana po mas marami tayong naintindihan about gender. So, okay, medyo naintindihan ko na bakit nangyari ito, at what stage na nangyari, bakit nangyari sa ibang tao. Now, let's see. Pag-usapan po natin, we have 3 points now. Conviction, compassion, connection. Again, conviction, compassion, connection. Conviction by renewing our minds with humility. So, conviction is not just about parang being strict
or parang nagiging nagiging strong tayo sa isang bagay. Kasi minsan yun alam natin na parang, ay, ito ang conviction ko. Pero biblical conviction is different. Biblical conviction is not about proving that we are right. It is about aligning ourselves with what is true, while remaining humble before God and others. Sa pagpapatuloy po ng ating Bible verse sa Romans 12, because of the privilege and authority God has given me. So remember kanina, sabi, we offer our bodies as living sacrifice, and sabi we should renew our minds. It should be pleasing to God. And ito yung quick kartong yun. A warning for all of us. Don't think you are better than you really are. Be honest in the evaluation of yourself. So bakit kinakapi natin yung mundo? Bakit sinasabing offer our body? Kasi minsan yung nakikita natin sa ginagawa ng ibang tao, minsan nakala natin mas magaling tayo or mas angat tayo sa iba. Pero sinasabi dito ni Paul, para natin maintindihan yung ibang tao, be honest in evaluation of ourselves. Tingnan muna natin yung sarili natin. And ito yung very example ni Jesus Christ sa atin. Yung story ng Pharisee and tax collector. Well, the Pharisee is seen na boasting of everything. Lord, I'm offering tithes. I'm giving all to the church, unlike this one. Pero itong tax collector sabi, Lord, wala akong may offer. Makasalanan ako. Forgive me. Sabi ni Jesus, it is the humble was justified. So conviction without humility can easily become pride. So minsan, pagka nauna tayo magsabi ng hindi naman natin problema, minsan nakakapag-judge tayo because hindi naman natin talagang alam. And this verse tells us na we should be humble. Let's look at Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of a sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Minsan yun yung nakakalimutan natin. Ang bilis natin mag-judge sa ibang tao about their personality, about gender. Pero hindi natin nakikita yung sarili nating problema. Actually, I could relate kasi po, I'm consistent honor student and feeling ko po matalino ako. Pero, yun po, because of certain circumstances, meron po mga pagkakataon sa buhay ko na dahil sa kagustuhan kong makakuha ng magandang grades na ano rin po ako, na-suspend din po ako for cheating. Hindi na po ako allowed nung sa high school maging honor kasi nag-fail po ako sa kanda. Then, nagpatuloy, nag-cum laude naman po ako during college. Pero at the same time, dahil akala ko kaya ko na, I failed the board exam. And hindi na po ako umulit. And nagtatrabaho na po ako, akala ko kaya ko na ang buhay ko. Pero ganun din, I have an HIV 2016. Dito po sa moments ng buhay ko, na-realize ko na I was not in the position to judge anyone. Kasi ako nga rin po mismo, alam ko yung pagiging mayabang. So, I needed grace myself. Makita ko yung grace ni God sa sarili ko muna before kong ibigay sa ibang tao. Because conviction without humility becomes pride. And yun po ang pagkaingatan natin. Because conviction with surrender becomes transformation. Kung gusto natin sarili natin mag-transform sa buhay natin, it will start with our humility with God. Maging honest tayo in our evaluation of ourselves. Unahin muna natin tingnan yung sarili natin before tayo tumingin sa confusions, sa problema ng ibang tao. Okay, conviction, compassion, connection. Natapos tayo sa conviction. Let's now proceed dun sa compassion. Compassion means loving people without compromise. So, compassion is not just about shallow kindness. Kasi magkaiba po yung kindness sa compassion, being compassionate. Compassion means entering someone's pain. Kagaya nga po ng definition ng love. Sabi nga po ni Pastor Peter, ang love is an unconditional commitment to imperfect people for their highest good. And sometimes, it requires sacrifice. So, compassion means going into that person's pain para natin maintindihan yung true compassion.
Sa pagpapatuloy ng ating pag-intindi sa Romans 12, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong and hold tightly to what is good. Para natin mas ma-clear picture, again, si Jesus was a master teacher and explain niya, pinakita niya mismo kung paano ba tayo mag-love, not just pretending love. The woman caught in adultery, nakita natin na itong woman na to is makasalanan talaga and he deserves punishment. He deserves to be stoned to death. Pero, nakita niyo kung paano siya pinagtanggol ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang bumato. Tinanong niya yung babae, meron bang bumato sa'yo? Did anyone condone you? And sinabi niya, wala. Neither did I. Ganon si Jesus. Pinagtatanggol niya muna. And then he said, sin no more. And sadly, this verse or this story is ginagamit ng ibang tao to justify na pwede ko sabihin sa tao na sin no more. Sin no more. Repent of your sins. Pero the context is different. Jesus said this to the woman nang sila lang dalawa. Nakita niyo yung difference? There's a big difference with the context. Minsan, sa kagustuhan natin mag-correct ng ibang tao, pinapahayaan natin yung ibang tao. Pero ang totoo, dapat ang ginagawa natin, kagaya ng example ni Jesus. Pagtanggol muna natin siya. I-restore muna natin yung dignity niya before natin sabihin sa kanya yung truth. And that is compassion. Yung sinasabi natin yung katotohanan, pero minamahal mo natin siya. Ganun din po ako, I was so privileged na ang dami ko pong pinagdaanan sa buhay ko. Ang dami ko pong failures, ang dami ko pong pain. Pero, balik na ako dun. sa pagkakataong ito, nung makakilala ako kay Lord, naramdaman ko yung compassion through different peoples in my life. Sa aking first D group leader, na parang hindi ko po, kinasal ko siya lately lang. Ay, ito pong D group leader ko talagang wala akong naramdaman talagang ginudge na ako, nagkukwento pa po ako sa kanya ng crush ko. Wala po akong naramdaman anything na gusto niya akong baguhin. Yung pagbabago ko comes naturally, pero siya po, i-continue. Ganon din yung sa kay Kuya Rick. Nung time na yun, inalaw niya ako na mag-facilitate. And yung pagpa-facilitate ko po, hindi ko akalain na magiging D group leader ako. And hindi ko po maunawaan yung pag-lead ngayon. Wala po akong dito sa harapan niyo kung hindi dahil sa mga taong nasa paligid ko. Special mention to Kuya Emil, siya rin nagdala sa akin si Brother Onyx, siya yung unang yaya sa akin sa D group. Nung time na gusto ko na maging atheist, nandiyan si Joel. Nung time na napababa ako sa ministry, sa role, si Jonas, binigyan ako ng opportunity. I felt that compassion. Lalo na doon sa family ko. Alam niyo po bang nung time na nag-HIV ako, first time nila nalaman na nagkasakit ako, sinolder nila yung hospital bills ko. Nahihiya po ako kasi panganay ako. I should be take care of them. Pero sila po yung gumastos. Wala po. Hindi ko po deserve yung bagay na yan kasi ako nga po dapat yung nagbibigay sa kanila. Pero, nag-listen sila sa akin. Hindi po ako nahusgahan. Eh sabi ko ng kapatid ko, uwi ka na Brian sa bahay. Doon ka na kasi para pag magkasakit ka, may mag-aalaga sa'yo. Grabe yung pagmamahal na naramdaman ko sa family ko. Ay, doon ko naramdaman yung love ni God sa buhay ko na parang, Lord, hindi ko to deserve. Pero you pick each and every one doon sa buhay ko and ganito pala yung feeling. So, alam ko po yung feeling na being compassionate. Yung maramdaman mo po yung comfort, sabi sa 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all of our troubles, so we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God is given to us. Napakasarap po pakinggan na ang una pala natin uunahin. Minsan kaya nahihirapan tayo magbigay ng comfort sa ibang tao because siguro tayo mismo hindi tayo nakakaramdam
ng compassion, ng love dahil kay Lord. So, ang uunahin natin, hindi magbigay compassion sa ibang tao, kailangan ma-receive muna natin yung pagmamahal ng Panginoon. Dapat tayo mismo recipient ng pagmamahal ng Panginoon para maibigay natin sa ibang tao. Because you cannot lead people to truth if they don't feel first your love. Mahirap mong ibigay yung hindi natin yung natatanggap sa atin mismo. People need to feel the love first before they could change. At ako po isang product ng people in my circle show me love, unconditional love. Kaya po ako nandito because I received that much. Again, conviction, compassion, connection. So last na po ito, pagpasensya na po. Connection. Connection is really living as one body in the community. So hindi po ito parang high-hello lang or meeting in a regular season, not a surface level, not occasional, but it is intentional, it is consistent, and it is life-giving. Again, connections is something that is intentional, consistent, and life-giving, where people feel they belong. So Romans 12, 5-6. So it is with Christ's body, we are many parts of one body and we all belong to each other. So this means your life, our life matters to someone and someone else's life should matter to you. So we walk with each other. Sa pagpapatuloy po, if your gift is serving, serve them. If it is teaching, teach well. If you have the encouragement, encourage one another. Connection is not about just receiving, it is also about giving. We use our gifts, special gifts, to build up one another. Again, si Jesus is exemplary teacher. Kung paano po niya sinasabuhay ito, ginawa niya kay Zacchaeus. Nakita po natin si Zacchaeus is a sinner, a tax collector. Pero anong ginawa niya? First, connection builds by calling by his name. He called Zacchaeus by his name. Tapos niyaya niya sa bahay. It means connection is more than just surface level. He connects. Pumupunta siya sa bahay. Nakikipag-fellowship talaga sa tao. And ganun din po, I was so privileged with kung paano po all the phases na buhay ko ngayon. Hindi ko po ma-imagine kasi dati, ito po yung problema ko growing up, wala po akong gusto samahan. Pero mula po ng CCF ako, lahat po started to build the connection. And ganun din po, ginagamit ko po yung gift na to encourage one another. Kaya po siguro ako nandito para ituro sa inyo kung ano din yung nalaman ko sa journey ko. And hindi lang po ako, it's a byproduct. Itong LFM is a byproduct of the people behind. I would say, kumbaga, si Kuya Joel, kung bakit may LFM Las Piñas, because siya po yung unang nakipag-usap kay Pastor. Kay Kuya Rick, siya po yung total encouragement. Kay Onyx na super invite. Kay Jonas na all throughout sa pag-serve. All of these people, hindi po mabubuo ang isang bagay kung hindi po dahil nagtutulong-tulong. And kagaya rin po nitong LFM Las Piñas, na nandito po tayo lahat, each one of us has certain gifts na inaambag po natin for the ministry. And palakpakan po natin yung bawat isa kasi meron tayong ambag. Kaya tayo lumalaki, kaya tayo nag-grow kasi ginagamit natin yung gift na bigay sa atin. But more importantly, we should remember this. 2 Corinthians, we were really crushed and overwhelmed and saw how powerless we were to help ourselves. That was good. Bakit ganon? Parang we were really crushed yung mga pain natin sa buhay. That was good. Bakit sabi ni Paul? For then, we put everything into the hands of God who could alone save us. Nakita niyo po, hindi po tayo makakakonect sa ibang tao kung tayo po mismo hindi connected sa Kanya. Our pain, our miseries, bakit tayo nagkakaroon problema? Because God is wanting to have a relationship with all of us. Minsan, kung kailan tayo may problema, minsan doon lang tayo tumatawag sa Panginoon. Pero ang totoo, yun yung maganda.
Kasi kung walang-wala lang tayo, sa Kanya lang tayo tatawag. And ito po yung importante. Our connection with other people would not be possible if hindi po tayo nakakonect sa ating vine. Because Jesus Christ is the true vine. We are only branches, and we cannot have that connection with other people unless we are connected to the source. Kaya minsan nagkakaproblema tayo in having our connection with the other people kasi tayo mismo, hindi naman tayo connected sa Panginoon. So to navigate this one, hindi tayo intindi muna sa problema ng iba. Intindi mo natin yung sarili natin para makapag-serve tayo sa Panginoon. People don't change through isolation. They are transformed through belonging. Ang tao po hindi nagtatransform ang mag-isa. Napaka-importante ng connection. Kailangan connected tayo sa source para tayo mag-transform. Unless hindi tayo po-connect sa Kanya, sa Father natin, hindi matatransform ang buhay natin. So to sum up, yung pinag-usapan po natin as we navigate this gender ideology, nakita po natin yung 3 anchors on how we could navigate this one. Conviction, I'm surrendered with humility. Nakikita ko ba ang sarili ko mas mataas sa ibang tao? Baka kaya hindi ako magkaroon ng true conviction because ako mismo hindi ako nagpapakumbaba sa aking sarili pagdating sa Diyos. Compassion, do I really love people? Nahihirapan ba ako mag-love others unconditionally? Or because nahihirapan ako kasi hindi ako mismo nakakaramdam ng pagmamahal sa Panginoon. And lastly, connection, I am walking with others. Baka kaya nahihirapan akong mag-connect sa ibang tao or tumulong sa ibang tao because I myself, hindi ako nakakonekta sa ating Panginoon. So this is the balance between what we call to live out in the truth, love, and relationship for others. So sige po, let us pray. Let's bow our head and ask for God's blessing. Lord Heavenly Father, again, nagpapasalamat po kami sa gabi ito with our hearts that are weak. Nagsusumamo po kami sa inyo. We are often confused sa problema na kinakaharap namin ngayon. We confess that we cannot navigate this ideology of the world because they are loud, they are heavy, and most of the time, Lord, ang gulo-gulo na. But Lord, you remind us in your word that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our minds. So we cry out to you, Lord. Lord, nagsusumamo kami na renew our minds, hindi sa aming own strength, but through your Holy Spirit. Lord, teach us, not with our own eyes, but through your eyes. Teach us to listen, not with our ears, but through your ears. And teach us to love, not with our own hearts, but through your heart, Panginoon. We admit, Lord, that we are powerless, that hindi namin kayang i-heal yung sarili namin. We cannot change ourselves, we cannot carry ourselves, but you are our hope, you are our healer, you are our guide, Panginoon. So tonight, we surrender to you, Panginoon. We lay our pride, our fears, our wounds, and we ask help to navigate this marathon of life with endurance, patience, and compassion. Lord, tulungan niyo po kaming mag-care para sa mga broken, to cry for the weakness, and to connect in love with one another. Lord Jesus, renew our minds. Let us see through your lens and not through ours. And may our lives reflect your truth, your mercy, and your unconditional love. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.